meron silang na-detect. It says, sabi ng doctor yun. Hello everybody, and for today's video, if you are one of our followers sa aking Facebook page in Ariel's World, may sinare ako doon na real video about sa, yun nga, nabahala yung buong angkan dito sa India and sa Pilipinas dahil nga sa ultrasound, yung latest ultrasound na ginawa sa akin para sa i-check yung kondisyon ng baby. And may nangyari kasi na talagang kinabahan kaming lahat to the point na after nung check-up na yun, talagang umiyak yung sister-in-law ko kasi nag-worry talaga siya. Siya yung ano ba yun? Pag may mga ganun na sitwasyon dito sa amin, guys, siya talaga yung sobrang affected. Affected naman kami, pero siya yung talagang balisa talaga siya pag may narinig siya na hindi maganda, gano'n, nag-overthink na agad siya. So, of course, natakot kami nung yung result nga ng ultrasound. And bago ko siya i-detalye talaga, meron ding mga nagtanong ng mga family members and then friends, acquaintances kung kailan yung due date ko and kung yung gender ng baby ko. Kasi guys, nasa mga na ako, 5 months going to 6 months na yung pregnancy ko. Madidetect na yung gender ng baby, diba? So, bago ko nga i-detalye kung ano yung nangyari doon sa ultrasound, yung ibang question is, sagutin muna natin kung kailan yung due date ko. So, yung due date ko, guys, is ngayong June, around June. And about naman sa gender ng baby namin, dito kasi sa India, guys, bawal mag-disclose ng gender yung mga doktor. So, hindi namin alam kung ano yung gender ng baby namin, pero wala kaming preferred na gender kahit basta healthy siya, walang problema sa amin. So, yun guys, walang gender reveal tayong magagawa kasi nga, hindi nga siya pwede dito, bawal siya, and malalaman na lang namin yung gender ng baby paglabas niya. So, yun nga, punta na tayo doon sa result nga ng ultrasound na ginawa sa akin last time. Feb 15, mga 5 PM na siya ng hapon, pumunta na kami doon sa doktor para nga sa schedule ko ng ultrasound. And then, ang tagal ko doon sa ultrasound guys, siguro mga 1 hour. And ang ginawa palang ultrasound sa akin is yung parang super detailed na siya kasi nga nasa mga 22 weeks na yung pregnancy ko. So, na siya, mas detailed na yung ultrasound na ginawa. And then, luckily, dito sa hospital kung saan ako nagpapacheck, allowed naman pumasok yung asawa. So, nakakapasok siguro doon. And, doon nag-take siya ng video, yung clip lang naman. And then, nung nakita niya na parang inulit-ulit daw nung doktor i-check yung heart ng baby, doon na siya nag-stop mag-record. Kasi nga parang, nag-uusap kasi yung nagkakandak ng ultrasound, saka may assistant siya, yung magpuprint ng papel kung sa result ng ultrasound. So, narinig niya yung usapan nila and medyo nabahala siya kasi, of course, naiintindihan niya kasi nga hindi yung language na ginagamit. And medyo doon daw na time, nag-worry na siya kasi binabalik-balikan nga daw ng doktor pag-check yung heart ng baby. And doon na siya parang kinabahan talaga na parang may something daw talaga. So, nung natapos yung session namin sa ultrasound, nakita namin yung report. Pakita ko sa inyo kung ano yung naging report, guys. Na talagang natakot kami. So, sabi doon sa report, yung mga spine ng baby is okay naman. Yung brain, yung 4 chambers heart with normal outflow tracts, yun okay naman siya. Kaya lang, meron silang na-detect. It says, fetus shows tiny echogenic foci in both ventricles of the heart. It means na parang yung heart ng baby, may nakita silang spot and yung parang blockage. Kaya sobrang nabahala talaga kami na ano nang mangyayari, ganito, ganyan. Ano bang hindi mag-aalala, diba? Na parang may something talaga. So, pumunta na kami doon sa naka-assign na doctor sa akin and tinanong namin kung
ano ba yung ibig sabihin. Tapos nung tiningnan niya na yung report ng ultrasound, walang inexplain sa amin yung doktor kung bakit at kung paano nangyari. And ang sinabi lang sa amin is kailangan namin pumunta ng ibang clinic para magpa-echo, yung complete heart evaluation talaga. Kasi yung ultrasound dito sa hospital na to is parang yung ordinary lang, yung normal lang na ultrasound. And doon sa clinic na yon parang mas advanced and natitrace talaga nila kung ano yung situation ng baby sa loob. Pagka-uwi namin ng bahay, of course, nagtanong si mami kung ano yung result ng test. And then, yung mga malalapit na kapamilya namin, tinawagan ni Didi Pretty kasi nga, of course, parang mga ganon na problema, di ba? Parang gusto mong ilabas sa mga taong mahalaga sa'yo na makatulong man lang mentally kasi kung ano-ano yung pumapasok sa isip, di ba? Yung mga negative, ganon-ganon. And then, ako naman, bali, so, ako naman, of course, wala naman tayong ibang magagawa kundi mag-pray lang and sinabi ko din sa pamilya ko sa Pilipinas na ganun nga yung kondisyon ng baby and yun, nag-message naman sila sa akin ng pampalakas ba ng loob kasi syempre first baby namin, diba? And then ganun ang mangyayari, so mabigat talaga yun sa amin. And then yun, humingi ako ng prayer sa mga malalapit kong mga kaibigan, yung mga nakakasama ko sa Pilipinas, message ko sila na asking for prayer kasi nga the next day uulit yung pagpapatest ko and hoping and praying na maging normal talaga ang lahat. Yun talaga yung pinagpipray ko na sana wala lang siya. Basta pray lang ako ng pray noon, buong gabi talaga hanggang sa paggising ko sa umaga, pagkaalis ko dito sa bahay talagang nagpray ako na sana maging okay yung result ng test ko, na sana maging clear ang lahat, na sana maging normal ba and maging healthy talaga yung baby namin. The next day, nagpunta na kami doon sa clinic na ni-refer sa amin, yung ICAM, and meron akong na-take na clip. I-insert ko na lang dito sa ating video. Dito sa clinic na to, bawal pumasok yung asawa. So, bali, ako lang, and then, kinuha din yung cellphone ko, bawal din yung cellphone sa loob. So, bali, ako lang, and then yung naggandak ng ultrasound, ang kasama ko sa room. And then, una, tinanong niya ako, bali, hindi pa niya siguro alam na hindi ako marunong mag-Hindi. So, tinanong niya ako in Hindi kung pang ilang baby ko na ba to. And sabi ko na it's my first pregnancy. And then sabi niya, okay. And then sabi niya kasi last time yung ultrasound ko may na-detect silang spot, maliit na spot, 2 daw, kaya yung gagawin namin is echo. So I think it took me 30 minutes doon sa ultrasound room para i-check lahat. And then sobrang kinakabahan ako, yung kamay ko sobrang lamig kasi of course yung nervyos, yung overthink, diba, na anong mangyayari, kung talaga bang yun, totoo ba talaga yun or hindi. But nevertheless, mas matindi yung prayer ko no, na sana normal talaga yung baby ko. And then after nga nung pag-check lahat, sobrang nakahinga ako ng malalim kasi finally sinabi ng doktor na everything is good, fine, you don't have to worry kasi merong nakita silang super tiny daw na spot but eventually mawawala daw yun. So, sobrang talagang relief yun para sa akin, guys. And parang maluha-luha nga ako doon sa sa ultrasound room. Napa-thank you Lord talaga ako nung sinabi ng ng doktor yun na wala palang problema. So, ayun, sobrang
saya namin nung malaman namin yung result kasi nga narinig talaga ng Lord yung prayer namin, and yun, binalita agad namin sa sister-in-law ko kasi siya talaga yung sobra ding nag-aalala. And then, pinarinig sa akin ng doktor yung heartbeat ng baby, tapos pinakita niya sa akin yung baby, and yun, nakita ko yung face, yung yung kamay niya, nagtatamsaking siya. Ano ba yun? Of course, first time parents, di ba? Emotionally, sorry. Yung excited ka lang ba makita? So, ayun, napakita ko lang sa inyo yung report, guys, kasi ayokong mangiyak-ngiyak. So, ito yung binigay sa akin sa ICAM. Ayan. Tapos, yung ginawa sa akin, guys, is very nice kasi, napaka-colorful. Ayan. Siguro ito yung heart. Ito yung heartbeat ng baby ko. Ayan. Ito heartbeat. And then, dito naman sa isang papel, ito yung fetal echocardiography report. Ang sabi dito is, everything is normal. And we are so thankful and happy dahil healthy yung ating baby and fully developed na siya. And yun. Ayan, diba? Sinipon tuloy ako. Kaya sa mga nag-worry dyan, sobrang salamat sa mga inspiring messages nyo, sa comfort nyo. Sobrang nagpapasalamat ako kasi it means a lot to me, to us. No? Lalo na first time mom nga, first time parents, kailangan namin ng support. And sa mga nag-alala din, and sending private messages to me, thank you so much for all your concern and for all the prayers. And isa pa pala, guys, kasi may nabasa din ako dito na like impression ng doktor sa ICAM, Fetal Medicine and Genetic Center. Sabi niya dito, essentially normal, color Doppler study of the fetal heart with normal atrioventricular and ventriculoarterial concordance, something like that. And then, a small intracardiac echogenic foci is seen in left ventricle. Comments: single EIF is seen in 3/4% or normal fetuses and is more common in Asian patients. So, common lang to, guys, sa mga Asian patients. Siyempre, Asian tayo, diba? An isolated single small EIF with no associated fetal anomalies and normal first trimester combined screening is of no clinical significance. It is a soft marker of some aneuploidies. Ang hirap basahin. So, biochemical marker correlation is required. So, yung spot na yun pala, parang normal lang siya sa mga Asian patients. And eventually, mawawala din siya. So, yun. Sobrang happy kami. And ipapakita namin to sa doktor ko dito. Malapit sa amin yung report. And then, yun. Yun yung ma-share ko sa inyo, guys. Kasi alam kong nag-worry din kayo. And thank you so much for all your concern and everything. Especially for all the prayers. And I'm happy to share with you na okay po yung baby natin. Okay na okay. And I'm so excited. Gusto ko nang mahawakan, diba? So, yun, guys. Yun lang yung video natin for today. Clarification sa ating ultrasound. And thank you so much sa Lord kasi, you know, He is the best. He knows what's best for me. And, yun. That's all for today's video, guys. And thank you so much for watching.